Ayon kay Gabriela, Party List Representative Sara Ilago, ang mga pahayag na nag-objectify sa kababaihan ay may malawak na epekto dahil maaaring magpalala ito ng nakasanayang pambabastos, diskriminasyon at karahasan laban sa kababaihan. We also joined the call of the House Committee on Women and Gender Equality Chairperson for the referral of this matter to the Committee on Ethics for appropriate action. Accountability must be institutional. Dito ay giniit ng mambabatas na hindi dapat maging normal ang ganitong uri ng pahayag, lalo na mula sa mga opisyal ng pamahalaan na may responsibilidad na magpakita ng respeto at pagiging sensitibo sa mga isyu ng kasarian. Pahayag pa ng kongresista, mahalagang magsilbing halimbawa ang Kongreso sa pagtataguyod ng dignidad at pagkakapantay-pantay ng kababaihan sa lipunan. We must strengthen and fully implement a safe workplace policy within Congress. There should also be a firm commitment by this chamber to advance legislation and policies that protect women and uphold their rights. Nananawagan din ang Gabriela Women's Party na paigtingin ang mga patakaran sa Kamara kaugnay ng gender-sensitive practices at magpatupad ng mandatory gender sensitivity at anti-sexual harassment training para sa mga mambabatas at kanilang mga kawani. Palakasin ng Kongresong ito ang mga existing na patakaran kaugnay nito para sa House members mismo at para sa pagsasakatuparan ng mga gender-sensitive practices bilang parte ng rules of the House of Representatives. Samantala, kinundi na rin ng Philippine Commission on Women ang naging pahayag ni Representative Bong Suntay at hinimok itong maglabas ng malinaw na public apology at sumailalim sa gender sensitivity training. Hiniling din ng komisyon sa House Committee on Ethics na magsagawa ng kaukulang aksyon alinsunod sa mga umiiral na batas at patakaran laban sa gender-based harassment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.